Po. Dito bisa signature lang, no? Signature lang. O signature o document. Print, tsaka signature. Ayan po. Good afternoon po sa bawat isa. Sa mga estudyante ng Andrew Theological Seminary. Welcome po sa atin pong Thursday class. Ano po? At ang atin pong pinag-uusapan ay the doctrine of God. At meron po sa Roman number 9 po ang atin pong tatalakayin. Designated, Godhead designated in the Bible. Or how are the three persons of the Godhead designated in the Bible? Sige po, bago tayo pumalaot, manalangin muna tayo. Sige, Pastor Banyares, open us in prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na nandito naman po kami. Kami po ay tuturuan ng iyong salita. Hayan o Diyos na pangunahan mo po si Bishop Jesus Roque. Bigyan mo po siya ng wisdom and knowledge na nagmumula po sa iyo. And let the Holy Spirit lead him and guide him, O God. Kaya Panginoon, maging kami, Panginoon, mag-response po kami sa aming pag-aaral at hayaan, Panginoon, yung mga ma-correct, yung mga bagay na maling natutunan namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at pinapanalangin ko rin po yung iba na paparating palang pag-ingatan mo po sila. Hayaan, O Diyos, na ikaw ang malayang makakilos sa aming kalagitnaan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, Godhead designated in the Bible. At yung tanong how are the three persons of the Godhead designated in the Bible? Sabi nga po, there are three persons in the Godhead, namely, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, katulad ng pag-usapan natin noong nakaraan, Roman number 9 po, tama? Anong page kayo? 25. Ayan. Tatlong persona sa pagka-Diyos. At pinangalanan po, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Letter A, these three persons are all recognized as God. Ito pong tatlong persona na ito ay nire-recognize o kinilala ng Biblia na Diyos. Ano po? Ano po mga talata? Una, Romans chapter 1 verse 7, John 6:27, 1 Peter 1:2. Na ang sabi diyan, the Father is God. So, yun po ang ang Diyos Ama ay Diyos. Pakibasa nga po unang Pedro kapitulo 1, talatang 2. Unang Pedro, Chapter 1, verse 2. 1 Peter chapter 1, verse 2. According to the foreknowledge of God, the Father, by the sanctifying work of the Spirit, to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood, may grace and peace be yours in the fullest measure. Okay, so sa New Living Translation po, ganito po ang pagkakasulat. I am writing to God's chosen people. Yun po yung kanyang sinasabi, no? Sumusulat ako o nagsulat ako kanino? Sa mga chosen people ng ating Panginoon Diyos. Binabanggit ang God, God's chosen people who are living as foreigners in the lands of Pontus, Galatia, Cappadocia, the province of Asia, and Bithynia. So, living as a foreigners. Yan po. So, verse 2, God the Father chose you long ago, and the Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed Jesus Christ and are cleansed by His blood. So, ayan po ang
Si God the Father raw, regarding do sa sinasabi rito na pinili na kayo, no? Noong una pa man. At ang banal na Espiritu, binanggit ang banal na Espiritu Santo, siya naman ang naging instrumento for them to made holy. No po? At ang resulta raw, you have obeyed Jesus Christ and are cleansed by His blood. Tingnan nyo, binanggit yung tatlong persona, no? Binanggit si Holy Spirit, binanggit si God the Father, binanggit ang ating Panginoong Jesucristo. Yes. Dito po sa mga talata po na ito, 2 talata. So, ibig sabihin, sa mga talata po na ito, makita natin yung tatlong persona ng Diyos. Pangalawa po, the Son is God. Hebreo chapter 1 verse 8. Basa po, Hebreo 1:8. Ngunit kung tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Amen. So, who's talking? God the Father was talking, ano? Anong kapahayagan ng Ama? Hebreo 1:8. Sino nagsasalita? Kaninong pangungusap? Na But of the Son, he says, yun, ano ba? your throne, Tapos, O God, kung itataas mo ang basa sa verse 5, for to which of the angels did he ever say, you are my son, today I have begotten you. No? And again, I will be like a father to him, and he shall be a son to me. And when he again brings the firstborn into the world, he says, and let all the angels of God worship him. No? Si God the Father ang nagsasalita. At ang sabi ni God the Father, and let all the angels of God worship him. To whom? To our Lord Jesus Christ. And of the angels, he says, who makes his angels winds, and his ministers a flame of fire. But of the Son, he says, your throne, O God, is forever and ever, and the righteous scepter is scepter of his kingdom. But your throne, O God, bakit tayo kilalanin ng iba na si Kristo ay Diyos? Iba, klarong-klaro naman dito, no? Si God the Father na nagsasalita, tinataas ng ating Panginoong Jesucristo in connection to our Lord Jesus Christ. So, hindi po angels ang sinasabi ang kinakausap diyan. Ang pinapatunguhan diyan o pinatutungkulan. Ang pinatutungkulan diyan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. At yan ay meron sa Lumang Tipan. Ano yung talata niya sa Lumang Tipan? Psalms 8:2. Psalms chapter 2. Awit, verse 7. Chapter 2, verse 7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiyan. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito at ipinanganak kita. Okay. So, I will surely tell of the decree of the Lord. So, ano yung decree? He said to me, you are my son. Today I have begotten you. So, yan po yung mga deklarasyon, ano po. So, in other words, dapat po maniwala po tayo na ang ating pong Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos. No? Sabi po ng John 1:1 and 2, saka 14, in the beginning was the Word,
And the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, what kind of glory? Yung pong ating pong Panginoon na Jesus na meron. Same ng glory ng God the Father. No? So, yan po yung sinasabi ng Biblia. At nang pasimula daw, nandiyan na raw po ang salita. At ang salita, ayan o, ay Diyos. No? And the Word was God. And the Word was with God. Dalawa yan, no? In the beginning was the Word. Nandiyan na siya. Tapos yung kasunod, and the Word was with God, kasama ng Diyos sa salita. No? At for clarification, baka sabihin, salita lang. At sabi na sumunod, yung salita ay Diyos. Di ba? The word is God. Di ba? Hindi lang basta salita, no? Yung salita, Diyos mismo yun. Diyos din yun. At nandiyan na siya sa pasimula pa, kasama ng Diyos. At yun, sa verse 14. At ang salita ay naging tao. Nagkatawan tao. At ang yan ang kwento ni John, ano? At nanirahan sa piling natin. No? Visible na yung Diyos na nagkatawan tao ay nakasama nila. And we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. How about Titus 2:13? Chapter 2, verse 13 ng Titus. Sabi, Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So, ano po yung taguri kay Christ? Siya raw po yung great God and great Savior. Di ba? Oh. Kasi, tingnan nyo, paano natin mapatunayan yon? Kasi sabi nga ng unang mga pangungusap, looking for the blessed hope and glorious appearing. Di ba? They were looking for the blessed hope and they were looking also for His glorious appearing. No? Yung pagbabalik ng ating Panginoon. Tapos sino raw yun yung magbabalik? No? Yung magpapakita muli. Siya raw yung our great God and our great Savior. Pinangalanan, Jesus Christ. Amen? So, dapat hindi tayo magduda. Kasi po, may mga katuruan na tao lang si Kristo naniniwala din po naman tayong tao siya, na nagkatawan tao. Pero meron siyang dual nature. No po? Ang tawag doon sa nature na yon, yung hypostatic union. Amen? So, ano ulit ang hypostatic union? Yung tinatawag na two nature in one person. Sa kanya lang po yun, merong gano'n, ano. Yung iba, meron ding two nature in one person. Di ba? Yung AC/DC, two nature ba yun? Yung mga bakla, di ba? Oh. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. So, pero hindi po yun ang hypostatic union. Si Kristo lang po ang meron tinatawag na hypostatic union, ano? The divine nature and the human nature. Amen? Number 3, the Holy Spirit is God. Ito kasi maraming
Yung iba, sabi nila, puwersa lang power, force. Diba? Pero sabi po ng Acts 5:3-4, sabi doon, Acts chapter 5, verse 3 hanggang verse 4, Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Bago mo ay... Ano ba pinasa mo? Sige, tuloy hanggang. 4. Sabi dito, bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At ang naipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsisinungaling, hindi sa Diyos. Hindi ka sa tao nagsinungaling. Hindi sa Diyos. No? Sa Diyos ka nagsinungaling. So, kasi binanggit niya sa una, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Kanina siya naglalay? Kanina nagsinungaling? Kay Holy Spirit. At anong ginawa niya? And keep back part of the price of the land for yourself. While it is remain, was it not your own? And after it was sold, was it not your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but lied to God. Amen? So, Ananias was lying to the Holy Spirit. Sabi ni Peter, klarong-klaro. Hindi ka sa tao nagsinungaling. Nagsinungaling ka sa Diyos. So, Holy Spirit is God. Amen? So, dito nga sabi nga, halimbawa inamin niya, halimbawa na sinabi niya na o kaya nung maibenta yung ari-arian niya. Kung sabihin lumapit siya kay Peter, Pastor Peter, baka po pwede pong ito lang ang ibibigay ko. Pwede ba yun? Di ba? O kaya, ito lang bahagi lang ang ibibigay ko. Tatanggapin kaya ni Peter yon? Palagay niyo, tatanggapin? So, halimbawa, sinabi, tithes na lang po. Pwede po bang tithes na lang bigay ko? Bigyan mo usapan. Di ba? Kasi sabi po ni Peter mismo, ito, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? Nag-keep ng keep back nangupit. No? Yung bahagi ng pinagbentahan. Sa verse 4, sabi niya, while it remained, was it not your own? Di ba hindi pa ninyo nabibenta sa inyo yan? Sa iyo yan Di ba? At yung sumunod, and after it was sold, nung maibenta ninyo, di ba nasa iyo pa rin ang control? Oo. Yan sabi ni Peter, ikaw pa rin ang may control niyan Kaya siguro kung inamin niya, Siguro, bossing, hati na lang, Bossing, nabenta Bagong isip namin 1.5, kinuha ko po yung 500. Control mo yan 1 million po ibibigay ko. Yes. Ang usapan kasi, Bishop, hindi nagsinungaling. Ang issue is pagsisinungaling. Kasi. Di ba? At yung lying na yon kay Holy Spirit, sa Diyos nagsinungaling. Kung nag-amin, umamin. Di ba? O control mo nga yan Tapos sabi, why have you conceived these things in your heart? Kasi gusto niyang mabantog din Gusto niya rin makilala. Gusto niya rin bigyan ng taguri. Kasi meron naging taguri Di ba si Bernabe, ang matulungin, the generous one. Di ba? So, maaaring ganun din ang kanyang kaisipan. Kaya, opo, buong-buo, binigay namin. Sinungaling ka. Nag-keep back ka. Di ba? Para mga politician din lang din yan Di ba?
Kurap eh. Opo, talagang buong-buo ng proyekto. Nilatag namin ang pera. Ayun pala walang semento, malabnaw. Walang bakal. O di, yun pala, na-kickback namin. Kung umamin, dapat umamin sila, no? Kaso hanggang ngayon, walang umaamin. Yun ang masakit na katotohanan. So, sumunod po, letter B, there is a recognized order of headship in the Godhead, but at the same time, an equality of person. Headship, order of headship. Merong ano, no? Basa po, 1 Corinthians 11:3. Sabi? First Corinthians 11. Ngayon, gusto ko malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki at ang lalaking ang siyang naman ang ulo ng babae at ang Diyos naman ang ulo niya ni Kristo. Tama ba? O yun, tama yun. Godhead. But I want you to know that the head of every man is Christ. The head of woman is man. Diba? And the head of Christ is God. Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Sabi po dyan, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in the very nature of God, being in the very nature of God, did not consider equality with God. Amen? Na sabi ng bagamat siya ay nasa anyong Diyos. Hindi niya, sabi he did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Amen? So, nung si Kristo po yung nagkatawang tao, tao lang ba talaga? Diyos pa rin po. O andyan pa rin ang nature ng God? Pagiging Diyos niya? Meron pa rin po nature. Bakit meron mga pagkakataon na sabi niya, hindi ko alam. Diba? May mga pagkakataon na uhaw siya. Yun nga po, kasi nature niya. May pagkakataon na pagod siya. Kaya yun kasi banat ng mga ibang mga sekta Kaya po siya nagkatamong tao kasi Kung Diyos daw siya, bakit daw naupo? No, kung Diyos, bakit nauhaw? Bakit mo pa? para maranasan niya diba? yung mga nararanasan ng tao. Hmm. Yung kung paano nagagalit, paano malungkot, paano magutom. Kaya siya nagkatawang tao. Oh. Maaaring din po ang isa sa So, nung nararamdaman niya yon, yung mga ganung mga bagay, anong implikasyon? pero Diyos pa rin po siya, Bishop, kasi nung kinukso siya sa Yung kanya pagiging tao, yun na nakakaramdam ng pagod. Yung kanya pagiging tao, yun na nakakaramdam ng uhaw. Diba? Opo. Pero, bilang Diyos, hindi po siya mapapagod o napapagod. Tama? So, bilang Diyos, hindi po siya nauuhaw. Amen? So, si Kristo po ba, balikan ko lang, nagkasala po ba si Christ? Paano po natin i-depensa yung pagkapanganak niya sa pamamagitan po ni Mary? No. Meron bang dugo ni Maria na nananalaytay kay Kristo? Di ba? Sabi ng mga nanay, ikaw, kadugtong ka ng pusod ko. Nung ipinanganak ba si Jesus Christ, karugtong niya yung pusod ni Maria? Yung pusod niya, tsaka pusod ni Maria, magkarugtong. Human nature. Yun. Human nature.
So ibig sabihin, as human nature, meron dugong nananalaytay kay Maria. Galing kay Maria. Patungo kay Christ. Wala din siya. Paano mo didepensa yung gano'n, ano? Kaya sila immaculate eh. Immaculate conception. Oh. Talagang miracle ang pagkakapanganak ng ating Panginoon sa Kristo. Immaculate nga eh. So, paano natin ilalaban na walang dugo na nananalaytay sa Panginoon sa Kristo? Galing kay Maria. Ngayon, kung meron dugo na nananalaytay kay Maria, galing kay Maria, ibig sabihin, may dugo si Kristo na makasalanan. Kasi si Maria, makasalanan din yan eh. Doon talaga alam mo siya, Bishop. Di ba? Pero sa kanila, dinidepensa nila, yun nga, may dugong nananalaytay. At pati dugo ni Maria, divine din. Yung dugo niya, rin, immaculate niya. Kasi kung dapat, divine ang dugo. Kaso sa dugo ni Maria, hindi divine. Pero yung nagpakita yung anghel sa kanya, diniklarahan siya. Ano pagkakadeclare kay Mary na he is a favorable. So in the word na favorable, actually yung siyempre yung pagsama ng paglukob ng banal na espiritu ng pagkakasabi gano'n. Kung mapapansin natin ang ugat ng buhay din ng nila Mary, mga righteous people din at that time, pati si Joseph nga mga righteous people sila. So kumbaga kinonsib lang Hindi. Kasi Pero, sabi ng Bible, for all have sinned, All have sinned. and fall short to the glory of God. No exemption doon. 5:12, sabi ng Diyos, ang tao ay pumasok kasalanan sa libutan sa isang tao. So, ibig sabihin, from Adam, lahat ng siblings niyan, damay. makasalanan na rin. Nagkasala. So, damay. So, yung Maria, siblings siya. So, nagkasala siya. So, ang natin na nalagay mo sa kanya, sinner's blood. So, kung sinner's blood, hindi mo pwede magkaroon ng sinner's blood ng Panginoon. Paano yung pagtutubos ang dugo sa isang sinners? So, kailangan ang pagtubos sa divine blood. That's it. Without Sin. Kaya sinabi Christ kaya nag-sin. Christ hindi siya nagkasala. He was tempted, but he was not sin. Hindi. Sinabi din, he was nag-sin. Tinukso, pero hindi siya kasala. nagpatukso. Tempted by the devil, but he was not committed sin. Ang sabag, debatable yan, pero sagot ng Labisa kasi, he is created. She is created, God, in the woman's womb. Hindi siya Ibig sabihin na ginawa na siyang incubator. Ang bumubuhay doon sa bata mula doon sa tiyangan niya dyan, si 9 months is God, the power of God. Now, kung paano si Adan, sabi niya, sabi ng Biblia, si Christ is the second Adam from heaven. So, divine. Diba? So, sabi, si Adan, kung nilikasan ang unang Adan from the dust of the ground at binigyan siya ng buhay at kung siya nagkaroon ng dugo, sa makuha ng dugo yun. Diba? Diyos kasi gumawa siya naglagay ng dugo lahat. So, ganoon din. Yung bata nilagay sa tiyan, yung sinasabi natin pagmamanis sa ng Jesus Christ, sa Son of God, so, di ba hindi yung dugo? Diyos ang gumawa. Kaya nga lang, mula doon nga lang sa ilagay lang sa sakyan ng isang babae, as the incubator. Para matupad yung sinasabing, isisilang isang bata, tatawagin iman ko ng kanyang pangalan. Kaya nga sinabi yung katulad din sa atin, we are born not by the will of the flesh, but by the will of God. Si Jesus, will of God siya. Hindi nga sila nag-contact, di ba? So, ibig sabihin, tama yung sinasabi niya, Pastor. Will God talaga. Kasi kung hindi sila, tama yung wala ng contact. Pero si John the Baptist din, ganoon din Di ba? Siya hindi, kumbaga sa parang tanganak ka din
Mm. So, ibig ba sabihin si ano ba? Oh, nasa rin yun. Pero, Di ba pero, lumabas na nagkaroon ng contact? kay John the Hindi, Baptist. anak talaga si, ano, John Hindi, the si Baptist. John the Baptist kasi. Tapos, Kasi sinabi ng Anghel, nanganak din to eh. O, so ibig sabihin, wala naman nasabi na meron silang contact niya, ano, ni ng asawa. Merong Meron sinasabi yun, yun. kasi- Hindi, kasi wala tayong Meron. mababasa di siya. Wala, pero... Pero, Oo. buti ka, meron talaga. Nag-undergo ng process talaga. May process talaga Oo. sila. Pero nga pinakita nga yung ano, pinakita yung bata na will of man at saka will of God. Kaya mapapansin talaga natin, kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, protected yun. Siya talaga gumawa. Kumbaga, He made a body. oo, kasi Human. kung babae lang, hindi talaga makakabuo yan. Divine Oo. kasi yun eh. Katulad ng kakagawa kay Adan. Si Adan Meron kasi, dalawang cell na nagtagpo eh. kahit si Adan positive, galing negative sa eh. katawan lupa, ano siya eh. God's made divine pa rin siya eh. Yung sa panahon na yun eh. Nilikha si Adan. Oo, totoo. He is divine. Sabihin, malinis yun eh. Kahit nasabi mong dust of the ground siya, doon siya create ng Diyos, pero divine yun. Bakit? Kasi walang kasalanan yun eh. Pati yung dugong naroon eh. Totoo. So, ganun Na din fall- na fall din. lang nun. Ganun din kay Jesus Christ. Na-fall lang. Ganun din kay Jesus Christ. God's made to. Oh. Kung papalilikha si Adan, ganun din to. Kaya lang, itong isa hindi galing sa dust of the ground. Di ba? Yung isa galing na Ito yung isa galing sa langit. Sabi, Katawan tao. Bumaba galing sa... Bumaba mula sa langit. Ano? kung mula man doon sa katawan ni Maria, kumuha siya ng laman at ginawa niya itong body, sabihin, purified to. Yung dugong na nalaytay dyan. Mm. Sa sa Diyos, Diyos talagang gumawa ng dugo rin na to. Kaya separated yun. Separated. So sa bahagi ni Adan, galing sa putik, nung hiningahan, naging kaluluwang may buhay. Yes, created siya ng Diyos. So, So, Diyos ang nagbigay ng dugo. ibig sabihin, nung naging kaluluwang may buhay, naglagay ang Diyos ng dugo na dumadaloy doon sa katawan niya. Yes. Diyos ang gumawa. No? Mula sa putik yun, ano? Parang nagkasin ko. So, kasi wala namang imposible sa Panginoon eh. Tapos yung impossible nito. Oh. So, Kaya, in connection naman to our Lord Jesus Christ, Diyos na nagkatawang tao. So, po pwede rin yun na dahil nga siya yung walang imposible sa kanya. kasi So, hindi siya po pwede niya gumawa ng lagyan vessel. talaga ng sariling dugo niya. Oh, hindi siya gagawa ng vessel na marumi. Oh. Diba? Kung yun man ay lamang tao, marumi yun eh. Diba? So, ibig sabihin, pinurify niya talaga. Ibig sabihin talagang created. Kaya nga yung sinabi nga ng anghel sa kanya, dahil siya yung napili eh, dahil yung family niya nga, masyadong ano talaga sila, ang Kaya nang debatable kasi yan. may ano. Ako yung stand ko. Walang Ay, kahit ako din. Pero yung iba kasi di siya mali, di ba? Oo. Niwala siya. Pero dapat ma-reconcile dyan, Bishop, no? Nang malinaw. Kailangan, Sabi ko sa'yo, meron tayong yung malinaw blood. na tayo dyan, Sinless blood. stand. Oh. What is the meaning of sinless blood? Mas is a sinner. Pwede mo ba tubusin ng Pero yung sinless? question nga, paano nga, Ano yung dito? di na lang sinapupunan. Nilagay sa sinapupunan eh. Binali- Pumasok sa loob ng tiyan eh. ng Espiritu ng Diyos. Spirit of God. Sige din yung Hindi. kapangyarihan ng Diyos. Pastor sa atin, okay naman Now, yung paliwanag. sige, tayo. Naiintindihan naman Doon natin. tayo sa pusod. Sa pusod For the tayo. sake, siyempre, for the sake yung mga taong magsabi sa atin na, o ganito, paano natin Sige. na-explain na maayos? Doon tayo sa pusod. Oo. Ang pusod kasi, Ang bilag, ano? sa tao kasi, nag-uugnay siya ng, kasi Hindi kaya nung pinanganak siya, walang dugtong ng pusod ni Maria. meron pa rin di siya. Meron pa rin. Kasi, Hindi, wala nga imposible sa kanya eh. Hindi natin alam eh. Sa pagkain na At saka yung oxygen, at saka food. Oxygen at saka pagkain Sa lang. umbilical cord Oo. talaga siya. Kaya na kumain siya eh. Yun. Pagkain kasi hindi siya sinusupply mo. Kaya kailangan nakarugtong para makakain siya sa sinapupunan. Meron. Dugtong pa rin. Si Eva at Adan lang ang walang pusod. Oh, Dahil hindi sila pinisig. Pati naman, malaki kasi. Meron pa rin. Kasi nung mag-create ang Diyos, dito niya tinapos eh. Tapos, Kaya ka signature. Signature. di ba? Parang siopaw lang yun. Walang pula eh. Binasa mo, di ba? Binasa mo, okay na. Pilit O, kasi. di yun. Pag hindi sapat yung tiyan, siyempre, binaipon na parang buo-buo, di ba? Sobra eh. Siyempre, ginawa ni Lord, Hindi lang yun. hindi lang gano'n. Bigay pa rin. Nag-design niya pa rin ang pusod. Ano? Pero Gumagana
gumagana Ano talaga. Bishop? Ano mas Gumagana talaga yung utak eh, no? explain ka? Hindi ako naniwala ako ng puso talaga siya. Kahit si Eva, wala siyang puso. Oo, eh. Kasi ang nagkaroon lang ng puso, yung mga Tao. kinunsig. Kaya nga, kung totoo kung titignan mo, may tatlong uring paggawaan sa tao. Kaya doon pasok, doon pa lang. Una, sa ground. Ikalawa, from the place Oo. of the Adam. Tapos yung siblings na, from two person, lalabas ang tao. Kasi doon pa lang, ang grabe ka manghaon sa no? Oo. Kaya niyang gumawa ng walang puso, kaya niyang gumawa ng may puso. No? Hindi. Oo. Yung kasi puso kasi, siblings na yun ng two person. Si Eva kasi, mula sa ribs wala pa rin siyang puso. Wala. Oo, ribs. Pero yung tao, tayo ngayon, may puso kasi we are born by from mother's womb. May umbilical cord na yun. Na pinuputol, paano nagkatayo ng puso? Ganun yun. Kasi, kung baga created pa rin tayo ng Diyos eh. Kaya nga lang, pag-created niya, from two person. Yun ang pag-create niya. Okay. So, at least eh, meron tayo ng mga idea regarding dyan. Pero di yati yan. Kasi sa atin, nagkakaintindihan tayo pag ganyan. Pero sa ibang Sa ibang tao, Ibang paano Oo, eh. ilalaban ng gusto Pero yan. siguro i-search pa natin yung talaga. Debatable talaga yan. Opo. Lalo yung mga debater nila. No? Ilalaban ng gusto yun. Dadamita ka ng science, dadamita ka ng... O, pag sa science kasi, ang bata, hindi na makuha ng dugo sa nanay. Para nagkakaroon yung lalaking ay ang anak na galing dugo sa lalaki, diba? Kasi buhay na siya pumupunta eh. Hahanap lang siya ng cell eh. So yung Gusto seal na siya, yun, eh. yung seal na yun, nandun na yung dugo ng tatay, kasama na siya. Nung na-transfer dun sa... Kaya pag ganun pa lang ng... May dugo na May dugo na si yun eh. Jesus Christ. Wala naman eh. ano Hindi kasi, naman siya eh. impartation kasi. Impart siya eh. So, ibig sabihin, nung magkaroon ng dugo yung bata, ano ba? Yung dalawang magulang, ano? Kasi pag Bishop, di ba yun, sinasabi, anak ka ng may dugo ka talaga ng tatay mo. Oo. So, doon pa lang sa meeting ng men and women, nung ibilos nung meeting nagtagpo na. ng tagpo, Nung kasama na nagtagpo. po yung blood doon. Oo, sabi ano sa... Kasi buhay na po yung Buhay na Yun, siya. yun na yun eh. Oo. Nung magtagpo yung dalawang sperm, Oo. andun ang dugo eh, nandun ang buhay. Kasi buhay na. Di ba? Buhay po siya, pumasok lang siya sa isang... Ano nga, di ba? Buhay siya, hindi yung patay, tapos pagdating na buhay. Hindi. Pero may blood na Kaya talaga. tayo, meron tayo natawag na dalawang uring dugo na pinagsama. Hmm. Kaya pag DNA ka, Dugo ng dugo tatay pa mo, rin ng tsaka tatay nanay mo. May dugo pa rin ng nanay mo. True sexual intercourse. Ayun, so ibig sabihin, debate talaga. Oo. Nakaluan. Kaya totoo tayo, meron tayong DNA talaga na. Mami siya. Debate talaga. Nahaluan si Jesus ang dugo. Oo, oh, yun. Ano ba talaga? Wala. Kasi Kasi walang excel. True, walang excel. Hindi siya dumaan sa prosesong ganon. Okay. Oo. Kasi hindi walang sexual relationship between Joseph and Mary. Walang excel ng babae at wala rin sperm siya na nagsama. Yun ang So, ano. paano mangyari? So, wala. Kasi nabuo si, by miracle lang. By the power of God nga eh. Baga parang nilagay na Miracle sa tao, pero by the power of Oo God. nga. Di ba? Alam natin makapangyarihan ng Diyos. Alam na. Oo. Pero the process. Pero yung Ang process. pinag-aaralan natin, for the sake of them. How can we do? Doctrine to eh. Oo, how can we depend eh? Sa ibang tao. Eh kung sa atin, papatay magtatalo-talo dito. Sa akin kasi, kung sa ano, parang in-explain lang natin. Opo, ang ngayon nga, Pastor, ang gusto natin malaman, paano kung yung iba? How can we explain it? Wala tayong magagawa kung sila iwasan ang pangyarihan. So, Kasi pag hindi ka walang naniwala doon, sperm galing kay Mary. wala, Bishop. Kasi may paraan ngayon ng ano eh, ng yung panganganak ngayon eh, 'di ba? Yung hindi magkaanak halimbawa, mayaman siya, hindi magkaanak. So mag-usap ang mag-asawa. Diba, kung pwedeng umupa tayo diyan yung 'di ba? Ilalagay sa sinapupunan ko yung babae, ano yung sperm. para maging anak natin, ano? Meron Bishop na surrogate mother. Ano yun? Halimbawa, Surrogate. Oh. yung Yan ang paraan. yung sperm cell ng isang lalaki, Oh, walang sperm ng babae 'yon. Yung Meron nilagay siya. sa tiyan. Meron. Hindi yun, yung nilagay, merong sperm ng babae. meron din siya. Kasi Excel Sperm eh. cell yung ano. Ha? Kailangan mag-met yung sperm cell at saka yung Sa babae. ano, yung Exit. Kala ko na ilalagay doon buo na. Excel. Hindi yun Bishop. Ano? Hindi po gusto.
Hindi. Yung Hindi. sa lalaki. Ituturok lang po sa kanya yun. Kasi Ituturo. halimbawa, Sa lalaki Ah, lang. yung- ako Bishop, halimbawa hindi ako magkaanak, baog ako. Oo. Okay. So gusto ko magkaanak Mm. sa asawa ko. Oo. Ang gagawin ngayon, Yung kukuha sperm na ng- ibang sperm. Kung ano ibang Ibang lalaki. sperm cell ng lalaki, Oo. tapos ilalagay sa ano, Without contact, without contact. Walang sexual relationship Wala yun. po. Ipapasok lang sa... injection lang. I-inject po sa kanya yun. Inject. Halimbawa, baog naman yung babae, Oo. gusto ko magkaanak. Kukunin yung sperm cell ko, Lalagay mo sa- i-inject doon sa babae. Na pwedeng magbuntis. Pwede Sa ibang babae naman na pwedeng ano. Para Pero wala magsama ano. yung dalawa, para Oo. magsama yung sperm cell saka yung egg cell. Oo, So, oo. create siya ng Oo. create na siya ng baby. Pero walang sexual Wala intercourse. sexual intercourse. So, on the part of Mary, walang sperm galing kay Mary. Kaya ngayon in-invento nga yan nga in-invento ng ano ng mga science eh. Oo. Nakagawa sila ng clone. Ibig sabihin, walang sperm cell na mangyayari, di ba? Oo. Through chemical lang, whatsoever. Kamukha. O makagawa sila ng taong tulad sa atin. Yeah. Hindi magagawa yun. Hirapan sila doon. Pero Kaya nga eh. yung tube pwede, no? O, yun, Yung surrogacy pwede. yun naman, test tube baby naman, pwede. Pwede, kasi kumuha pa rin sa sperm cell mga- ng babae, oo, kumuha pa rin. sperm cell ng lalaki, Oo. tapos ilalagay mo sa isang parang cube lang na Oo. parang mother's spoon lang dito. Kaya. So, pwede yung Kasi kaya. merong Pwede. nanggaling sa tao. Oo, meron. Eh, yung magkikreate ka ng mula. Oo. Si Lord lang yan. Siguro lang may gawa. May komento si Pastor Rene. Sabi niya sa, ayon daw sa Hebreo, chapter 10, verse 5 to 6. Tingnan nga natin. Hebreo. Kasi unique daw eh, ang katawan ni Kristo. Sabi ng Hebrew, ang Diyos ang naghanda ng katawan ni Jesus Christ. 10, 5 to 6. Ito po. Therefore, when He comes into the world, He says, sacrifice and offering you have not desired, but a body you have prepared for me. Verse 6, In whole burnt offering and sacrifices for sin you have taken no pleasure. So, then I said, Behold, I have come. In the scroll of the book it is written of me, to do your will, O God. So, sa verse 6, sabi niya, ito raw yung 6, ano? O yung verse 5, Therefore, when He comes into the world, He says, sacrifice and offering you have not desired. Yung mga sakripisyo at mga offering, hindi mo yan kailangan. But a body you have prepared for me. In other words, yung katawan, ang Diyos ang siya nag-prepare. May inihanda. God the Father has prepared yung body ni Christ. No? Saan tayo gumabi siya? Wala tayong question doon eh. Kaya lang titingnan natin eh. Kaya lang siyempre, ito yung tao. Buti hindi din nasa putik din, ano? Hindi na pwede dito. Kita ito na mga ilaw. Hindi sana kung pag gumawa na siya, binuran lang kita. Di ba? Di ba, Bishop? Panibagong putik na lang. Halimbawa, gano'n. no? Hindi na pwede, Bishop. Let us Second make man. ADAB eh. Oo nga, second ADAB, di ba? Panibagong putik Minsan, naman. Hindi na pwede maulit yung ginawa ng Diyos noon. Talagang Kasi ibang sila- miracle, ano? Yun ang naging flow eh. So, number 1, God the Father sent the Son sent the Spirit. Ang Diyos Ama, sinugo niya yung kanyang anak. Ang Diyos Anak naman ay sinugo ang Banal na Espiritu Santo. Number 2, the Spirit bears witness to the Son. And the Son bears witness to the Father. Excuse me, Bishop. Sa letter B tayo, no? Letter B. Number 1 muna, Bishop. Number 1, God the Father sent the Son. The Father. Sent the Son. Sinugo niya yung kanyang bugtong na anak, Father sent the Son. the Son, okay? Verse, Bishop. Tapos yung sumunod, the Son sent the Spirit. The Son. The Son sent the Spirit. Research nyo na yung mga verses na yan. Ano bisa pang ano? Ang verse itong ano, nung number 1. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tapos itong Diba? Bishop, itong Son sent Son sent the Spirit. the Spirit. Research nyo na lang yan. Tuloy ko, number 2. Number 2. The Spirit bears witness
to the Son. O, ito naman, yung Holy Spirit naman, nagpapatotoo patungkol sa Diyos Anak. The Spirit bears witness to the Son. Holy Spirit. Prayer. Yan. And the Son bears witness to the Father. The Son. Tapos, The Son bears witness to the Father. ano yun? Sa number 2 pa rin, Bishop, no? The Holy Number Spirit- 2. The Holy Spirit bears witness To the Son. Tapos, The Son bears Witness to the Father. to the Father. Son, witness to the Father. At yung binasa natin kanina sa Hebrew 1:8, the Father bears witness to the Son. So, ito ang versikulo, Hebrews. Di ba? Yung Ama naman, kanya-kanya silang ano, no? Tinataas no? Hindi yung sarili, no? Kumbaga sa ano Ito po, talata, John 15:26. Sabi ng John 15:26, John 15:26. Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susubuin ko mula sa Ama, magpapatuto siya tungkol sa akin. di ba? When the Helper Send the Son. comes, Son, send the Father. referring to the Holy Spirit, ano po? Amen. Ano kanyang gagawin? Whom I will send to you. O sino magsusugo? No? Sino nagsugo? Si Christ, di ba? Opo. Christ will send to you. Galing sa Father. Galing kay God the Father. Tama? Tapos that is the Spirit of truth who proceeds from the Father. Holy Spirit, ano tinawag na Spirit of truth? Saan galing? Sa Diyos Ama. Sa Diyos Ama. Sino nagsugo sa Kanya? Si Jesus Christ. Di ba? Tapos anong tatrabahuhin ng Holy Spirit? He will testify about me. O, di ba? Siya magpapatotoo Tungkol sa akin. tungkol sa akin. God the Holy Spirit testify about our Lord Jesus Christ. Pumasok yung tatlong persona no? Andiyan si God the Father, si God the Son, si God the Holy Spirit. Aba, 1 John 5:6. Hanggang 7 na yan. 1 John 5:6. Anong mababasa natin? This is he who came by water and blood, Jesus Christ. Not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. 7. For there are three that bear witness in heaven. Oh, The there are Father, three, no? That testify, no? the Word, Oh. and the Holy Spirit. Ayo, kilaro. And these three are one. Amen. Amen? So, for there are three. Meron bang na tatlo, no? That testify. Meron na tatlo na nagpapatotoo. Sino yung tatlo na yon? The Spirit, and the water, and the blood. And the three are in agreement. No? Verse 9, if we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For the testimony of God is this, that He has testified concerning His Son. No? So the one who believes in the Son of God has the testimony in himself. The one who does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has given concerning His Son. Amen. So, there are three that testify. Letter C.
These three persons are distinguished in Scripture. So, kinikilala ng Biblia o ng mga salita ng Diyos. Sabi po ng Luke 3:21 to 22. Ang sabi ron, when all people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. No, ito yung senaryo, yung nagbabautismo si Juan. Marami raw nababautismuhan. At maging ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpabautismo rin, ano? And while he prayed, the heaven was opened. Habang nananalangin, nabuksan ng kalangitan. At ano nangyari? And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. Oh, meron daw pong, yung Holy Spirit daw po ay bumaba na anyong kalapati. At siya po ay, ano yon, yung lumukob o ano ba bumaba sa Panginoon Jesucristo. At nagsalita, and a voice came from heaven which said, "You are my beloved Son. In you I am well pleased." Amen? So, si God the Father ang nagsalita mula sa langit. Tama. Si God the Holy Spirit ang bumaba mula sa langit. Si God the Son ang binautismuhan galing sa langit. Di ba? So, iba yung binautismuhan, iba yung nagsalita na nasa langit. Alam nga naman, isa lang, di ba? Distinct. Tama mo? So, Christ is distinct from God the Father. And God the Father is also distinct from God the Holy Spirit. Holy Spirit is distinct from God the Son. No po? Yan ay malinaw na senaryo yan. Alam nga naman, si Kristo rin ang Ama. Pwede ba magsasalita yung Ama na nasa langit? Sasabihin ng Ama sa langit. Di ba? You are my beloved Son. So, iba po yun, magkaiba. Magkaibang persona. Halimbawa, aside from John 14:16 to 17. Sa papuntalata. John 14:16 to 17. Sabi? And I Ako'y will pray. dadalangin sa Ama at ako'y bibigyan niya ng ibang mga alip upang si Yesu maninyo magpakailanman. Okay. And I will pray the Father. Who's praying? Jesus. Christ was praying. Di ba? Ano yung kanyang prayer? When he pray, sabi kanina magpe-pray kay God the Father. Di ba? At ang gagawin naman ni God the Father? God the Father will give you another helper. Amen? So, that He may abide with you forever. Si Holy Spirit na yung helper na yun, ano? The Holy Spirit will abide with you forever. Binanggit na, kinlaro na sa verse 17. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. Banggit na naman, tatlong persona. No? Andiyan si God the Father, nandiyan si God the Son, nandiyan si God the Holy Spirit. May kanya-kanyang gampanin. Di po ba? Ang nag-pray si God the Son. Nanalangin kay God the Father. Di ba? At sa pananalangin na ito, yun nga, ipinadala naman ang God the Holy Spirit na tinawag helper, na tinawag ding Spirit of Truth. Amen? No, John 14:26. Pantalata 14:26 ng John. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen. But the helper, binanggit na naman si Holy Spirit na helper. No? The Holy Spirit, saan galing? Whom the Father will send
It is all about the Holy Spirit sent by the Father. No? Sa pangalan ni Jesus. No? O sa authority ng ating Panginoon Jesucristo. Eh, sabi roon, ano? Yan po yung sinasabi. Will send in my name. Anong gagawin niya? He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Amen? So, yun po yung magiging kampanin, no? Siya yung magtuturo. Ano pa? Magpapaalala. Ano ipapaalala ni Holy Spirit sa 14:26? Ano ipapaalala? Ha? Ipapaalala raw ni Holy Spirit sa kanila yung mga aral na itinuro ni Kristo. Amen. Lahat ng aking Oo, sinabi. di ba? Yung mga aral na tinuro. Oh, Acts 2:32 to 33. Basa. Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2. Bihasa may pinangaral ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay binuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Amen. This Jesus, God has raised up. So, merong unang persona. Sino tinutukoy? Si Jesus. At binanggit naman ang ating God the Father o ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Binuhay na maguli si Jesus. God has raised up, of which we are all witness. Yan sabi, no? Na atin nakita. Yun nga, nakasama nila ang ating Panginoon Jesucristo na nabuhay na maguli. Therefore, being exalted to the right hand of God, no? And having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out, it is which you now see and hear. So, nasaan daw po ngayon ang ating, God the Son? Nasa right hand of God the Father. Di ba? Okay. Acts 7:55 to 56. Sabi lang, but he, being full of the Holy Spirit, in connection to Stephen, gazed into heaven and saw the glory of God. Amen? And Jesus is standing at the right hand of God and said, look, I see the heavens opened and the Son of Man is standing at the right hand of God. Diba? So, ibig sabihin, may nakatayo sa kanan ng ating Ama sa langit. No? Diyos din yun, di ba? At meron nakaupo sa trono, si God the Father. Pwedeng nasa left hand yung si Holy Spirit? Di ba lang nababanggit, Nasa atin. Pero klaro yung dalawang persona, Si God the Father nasa sentro ng trono. Si God the Son nasa right hand. O dito nakatayo naman. Sa kabilang bahagi naman nakaupo. Di ba? Okay. Next. Acts 10:38. Basa po. Acts 10:38. Acts 10:38. Yes. Sa bagay si Jesus na taga Nazaret kung paano siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng diablo sapagkat sumasa kaniya ang Diyos. Amen. So, God anointed Jesus of Nazareth. Oh. Andiyan naman yung tatlong persona. Anong ginawa ni God the Father? God the Father anointed Jesus of Nazareth. Amen? So, when God the Father anointed God the Son, the Lord Jesus Christ of Nazareth, sa pamamagitan ng Holy Spirit, di ba?
Oh. Sabi ron, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Amen? So, nagpapagaling, papalayas ng mga demonyo. No? Bakit? Kasi nga, ang Diyos ay sumasa kanya. Amen? Ephesians chapter 2, verse 18. Sabi, ng Ephesians. Sapagkat sa pamamagitan niya tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Oh, di ba? For through him, referring to God the Son, referring to our Lord Jesus Christ. Amen? We both have access by one Spirit. Binanggit na naman yung isang persona. No? To the Father. No? So nagkaroon tayo ng access. Hindi ba pwede tayo dumirekta kay God the Father? May access, Dahil na kay Holy Spirit, bago ka dumiretso kay God the Father. Sila dumiretso ka agad kay God the Father. Si God the Son, tsaka si God the Holy Spirit, wala yun. Walang kwenta. Walang kwenta sa kanya, tao lang yan. Yung isa naman, power lang yan. Oh. Isang persona lang ang kinikilala nila. Marami po mga ganyan religion. Amen? Pero biblical speaking, pinapakita po rito na si Jesus Christ, tunay na Diyos. Amen? Si Holy Spirit, tunay na Diyos. At siyempre, higit sa lahat, ganun din, si God the Father. Kaya nga, ang pananampalataya dapat pareho kay God the Father at kay God the Son. Amen? Hindi po pang bishop yung tinatawag na oneness. Ha? Oneness yung mga ang inaano nila is. Oneness naman. O yung mga oneness. May mga oneness na Yung po ba yung oneness? Sa oneness kasi, si Kristo na ang Ama, si Kristo rin ang Anak, si Kristo rin ang Holy Spirit. Yun ang kanilang Kaso dito makita natin, dinidistinguish ng Bible no? So sa pag-aaral natin, nakita natin na Christ is distinct from God the Father. And God the Father distinct from God the Son. And God the Holy Spirit is distinct. So, merong 3 distinct person in one Godhead. Kasi ang iba kasi, pag ang Iglesia ng Cristo, tao si Cristo, hindi Diyos. Oo. Yun. Kasi nasa bibig na tayo. Tapos, sa Jehova naman, si Jesus Christ ay hindi Diyos, kundi Anghel. Pinamang dyan. Kasi si issue yung Godhead pagka pinag-usapan yung Tapos, Godhead. si Soriano, ang Espiritu Santo, hindi Diyos. Si Christ Diyos, pero maliit lang. So, kanya-kanyang Diyos pa rin, pero mababa. sa iba, power lang yung Holy Spirit. Di ba? Pero ibig sabihin, dito sa binabasa natin. Sa bibig, sa tendang natin. Yung manifestation ng God, kasi lagi silang tatlo natin present sila natin. Sabihin, sa isang manifestation natin sila tatlo. Diyos pa rin. Diyos. Yun ang doon, Diyos. 3 persona, isa lang ang Godhead. In one Godhead. 3 distinct person in one Godhead. So, yun ang Kasi ang nature nila, God. Okay, another one. Ephesians 3:14 to 16. Ephesians 3:14 to 16. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama. Tama po. Sige po, tama yan. Hanggang 16. 16. 16. Na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit, sa lupa.
Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Okay, so dito ito yung mga talata na no sa 1, 2, 3 talata binabanggit ng pagkakaiba-iba ng God the Father at ng ating Panginoon Jesucristo. Maging si Holy Spirit. Di ba? O sabi doon, for this reason, dahil dito, I bow my knees to the Father. Luluhod ako. Kanino? Kanino siya luluhod? Kay God the Father. Na si God the Father, binanggit doon na God the Father of our Lord Jesus Christ. No? Si God the Father na Ama ng ating Panginoon Jesucristo, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit. Amen? In the inner man. So, nandyan po yung tatlong persona. Hebrew 9:14. Sandamakmak yung talata, no? Sabi roon, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God. Amen. So, the blood of Christ, sabi ron, no? Referring to our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan daw po ng walang hanggang Espiritu, offered Himself without spot, referring to God the Father. No? Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Ayan po yung mga malilinaw na mga talata na nagpapakita. And Jude 20 to 21, sabi, Jude 20 to 21, basa. Ngunit kayo, mga minamahal, kapag tibayin ninyo inyong sarili sa inyong lubang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoon Kristo sa kabuluhan na walang hanggan. Benediction yata ito no? But you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. O kanina naman nanalangin? Kay Holy Spirit. Kung hindi siya Diyos, bakit kailangan ka manalangin sa Kanya? Di ba? O kaya nananalangin kay Holy Spirit dahil ang Holy Spirit, Diyos. Tapos, keep yourselves in the love of God. Referring to God the Father na naman. Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So, meron silang kanya-kanyang gampanin, ano? Sa isang senaryo, may kanya-kanyang gampanin. Kanya-kanyang function. Tama ba? Pero sa nature, sa Godhead, isa lang. Equality sila. Sa trabaho, pwede makita natin magkakaiba-iba. Di ba? Si God the Father na nagsalita sa taas. Si God the Holy Spirit ang bumaba. Si Kristo ang binautismuhan. Tama? So, pero pag pinag-usapan ng nature at saka yung Godhead, isa lang po. Di ba? Sila lang po ang merong, sila po yung nasa Godhead na yan. At ang nature nila ay Diyos. Both. Ang angel, hindi pwede maging nature ang Diyos. Angel sila, spirit being. Pero hindi po sila Diyos. At hindi po pwede maging Diyos. Tama? So, nature, yung katauhan, para bagon. Katulad natin, ang nature natin, tao. Di ba? Pero magkakaiba tayo. Di ba? That is our nature. Your nature is human nature. No? Pastor Jonathan, Pastor Jose, puro tayo human nature eh. That is our nature. Hindi pwedeng animal nature. Ganun din po, sila lang po tatlo ang merong nature ng God. Ano nyo? Kaya nga, distinct eh. Pastor Bert is distinct from Pastor Jonathan.
And Pastor Jonathan is distinct from Pastor Jennifer. Di ba? Pero yung nature ninyo, human nature. Ano ninyo? Magkakaiba. Kaya magkakaibang function. Kaya ang Diyos lang po merong merong divine nature. No? God's nature. Kaya sila po yung Godhead. And 2 Corinthians 13:14, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. No, madalas sa benediction binabanggit yung tatlong persona no? Di ba? Kaya ako, pagbabasbas ang benediction ko, ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Benediction. Di ba? Tingnan natin, doctrinal statement. Ano nakalagay? Doctrinal statement? We believe in the eternal Yun. Godhead was revealed in self-truth. The Scripture as one God existing in three persons, Father, Son, and Holy Ghost Spirit. Distinguishable but invisible. Indivisible. Pwede naman doctrinal statement yan? Indivisible. Di ba? Okay yan, Pastor Banyares? Di ba? Pwede ano mo yan, ano mo na yun. Kasi dito, statement of faith namin. Nakatulad ito, statement of faith. Ano ba yun? Unang-una, we believe in God, eternally existing in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, having the same nature and attributes. Pwede pang, ito na ilalagay ko, itong doctrinal statement na ito. Di ba? Kailangan meron tayong statement of faith na malinaw Kaya ito, swak na swak itong doctrinal statement na to. Di po ba? Okay, so that's all. Kung atin pong sisipatin yung sumunod na faith, meron kayo yung the faithfulness of God? Wala? Ano na nakasunod? Doctrine of Satan. The doctrine of Satan na. Kaya talaga may church din siya. May doctrine rin siya. The faithfulness of God. The faithfulness of God. Yan po. Yan na pag-usapan natin sa susunod na Huwebes, Meron kayong tanong? Klaro na? Napag-usapan natin theology, The doctrine of God. Theo means God. And theology means study. Kaya pinagsama yung dalawang salita, theology, study about God. Okay. Ito medyo doctrine of Satan. Sunod natin pag-usapan yan. Pati yung mga doctrine of angels. Kasi yung iba sabi nila, si Kristo at si Lucifer, magkapatid. Magkapatid. Yung mga doctrine ng gano'n. Parang Mormons yata. Oo, Mormons yan. Magkapatid daw si Satan. Tapos sa Roman Catholic naman, natin may mga video na sinasamba nila si Lucifer. Di ba? May mga ganun. Ano po yan? Hindi nila kayang tanggapin. Kaya nga, paano mo... Ano yung mga signs nandun sa kanila? Kung magkapatid si Kristo, saka si Lucifer, so ang ama nila si God the Father. Ganun ba yun? Kaya kailangan talaga nag-aaral, Okay, tayo manalangin. Pastor, Jonathan, close us in prayer. Tayo po na lang. Panginoon, kami po mag-isagpag, malunggo na dati sa iyo. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa aming mga natutunan sa araw na ito, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa mga natin na ibinigay ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, kung ako patuloy na manguna sa amin, Panginoon, magamit namin ito sa
upang mapakilala ka pa namin ang mga gawain ka. Ikaw nga po pa ng mauna sa amin sa aming pag-uwi pa noon. Gabayan mo nga po kami sa pangalan nito. Amen. Okay, God bless po. Mga sa mga nasa online. Pastor Okay. FB.